Okay. Kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas yung borderless crimes at minsan may pagkakataon pa Anong borderless crimes? Ito, alam mo, naturingan kang representative, June, ha? Naturingan kang representative, taga saan ba to? Borderless ang crimes. Una-una, yung sinasabi mong borderless ang crimes, hindi ho applicable ito kay Pangulong Duterte. Bakit ho? Hindi naman ho siya nag-commit ng crime sa ibang bansa. Ang pinagbibintang sa kanya ng ICC ay yung mga quote-unquote EJK na yan. So it has nothing to do doon sa borderless crime. Ano pinagsasabi mo borderless crime? Turingan kang Saan ba napunta yung utak mo, sir? Napunta po ba lahat sa tiyan? yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen o minsan yung nandun mismo sa kapangyarihan. We can never say kasi we're okay now, but what about in the future, di ba? What about forever? At ang ICC ay isang magandang mekanismo kung saan sa isang bansa ay nagkaroon na ng failure ng isang we're not saying just the Philippines, we're not just saying sa ngayong panahon, but in the future, I think there's some value of having this. But clearly, joining the ICC, withdrawing from it, or returning to it is a call that the administration is in a better position to determine. Kasi Dahil pa sinasabi, gusto mo lang na media mileage. Sabihin mo na lang, wala naman sa kapangyarihan namin na wala naman yung sa yung opinion namin. Kasi sa Pangulo naman yan. Ba't kayo nagdadaldal dyan? Pa-interview pa kayo. Sasagot nyo na lang pagdating sa ICC. Una-una sabi nga ni Roque, di ba? Kanina dun sa SMNI, sinabi nga ni Roque, di ba? Napaka-importante na maunawaan natin ito na hindi desisyon ito ng ating presidente. Ito po'y desisyon ng Supreme Court because this is a crime, supposedly. So, Supreme Court po magsasabi kung ito po ay talagang dapat ICC jurisdiction ba o jurisdiction ito ng Korte ng Pilipinas. So wala po, ang gulo-gulo ninyo to mga congressman na ito. Bakit ba kayo naglalakihan dyan sa Congress? Ako nagtatanong lang. mas alam nila kung ano nakabuti at kami naman sa Kongreso ay titimbangin din namin kung sakasakali. Senado nga dapat kasi sila din ang magra-ratify. In fact, there are serious questions whether kung bumalik tayo, kailangan pa ulit ng ratification ng Senado. So itong mga katanungan na ito ay mas kailangan pa ng mas malalang pag-aaral. But simply put, I think there's still value in being part of ICC, considering that we live in a rules-based international order. In my humble opinion, I think malaking importansya yung ginagawang briefer ng Department of Justice ngayon. It is only then na makita natin yung merits kung makakapag-desisyon yung Pangulo kung dapat tayong bumalik sa ICC. But like I said before, paulit-ulit kong sinasabi sa iba-ibang interviews, there's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na, wag tayo sa ICC, wag na lang ganyan. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? No? So, either way, I would wait for the President's decision after he sees the complete briefing of DOJ. That's my humble opinion. I think your humble opinion is not relevant. Your Honor, Una-una ho sa lahat, makinig ka sa akin congressman, kung sino ka mang congressman ka. It's not about being afraid. Diba? Si Pangulong Duterte, it's not So, ibig mo bang sabihin, ang Amerika afraid? Kasi tandaan ninyo, hindi ho membro ng ICC ng Amerika. It's not being afraid. Russia, hindi rin ho membro. Diba ho? So it's not being afraid. Do you think those countries are afraid of ICC? Your opinion is irrelevant, Your Honor.
Your opinion is out of disgrace. Hindi totoo. Your opinion is out of topic, ika nga. Hindi yun ang punto eh. Bakit kaya? Sa tingin mo, isipin mo na mabuti kung nag-iisip ka. Bakit ang Amerika ay wala na sa ICC? Bakit hindi sila bumabalik? Bakit ang Russia hindi rin bumabalik? Bakit? Kasi nga makinig ka bata. Makinig ka kasi nga we are a sovereign country. We have institution that is working. As simple as that. This country has a court that works. Don't tell me that we are like yung mga nasa Africa na alam mo yun, yung mga napapanood natin na may lumulusob na mga dibarel na nakatungtong lang sa mga jeep nila, ganon. We're not like that. We have a country na nagsobra ang institusyon pagdating sa justice system. Diba? Meron tayong regional trial court, meron tayong court of appeals. Ito, nagpo-function naman po. Siyempre, sabihin na natin hindi perpekto yan. Diba? Mula sa baba. Pero, at least, di ba? Actually, marami nga nagsasabi. Kasi tinatanong yan hindi ba pwedeng makontrol ang Supreme Court ng nakaupong presidente? Alam nyo? Hindi. Ako naniniwala ako. Even yung mga kausap kong ibang abogado, naniniwala sila sa Supreme Court. Kasi Supreme Court, maraming dyan justices, hindi lang naman po iisa. Botohan dyan. Parang Senate din ang datingan yan I think it's smaller lang Ibig sabihin yung numbers. Hindi 24. Smaller. Pero yan? Very independent. Hindi ka pwedeng, once you're there, hindi ka pwedeng tanggalin ng presidente. So definitely, hindi po yan yung tipo ng maiimpluwensyahan. Kasi walang kapangyarihan sa kanila ang presidente. Hindi pwedeng tanggalin basta-basta sila ng presidente. So ibig sabihin po nun, ang korte natin, hindi yun maiimpluwensyahan ng presidente na ganun kadali. Okay? Unless may hawak silang mga iskandal. Pero walang ganun. 'Di ba? So anong ibig lamang po natin sabihin nito? Simple lang. Meron tayong korteng nagfa-function. Why are you afraid of our court? Your Honor, mga congressman, pakisagot nga ito. Kasi importante natin masagot ito para maunawaan natin why. Bakit hindi tayo umaano dyan sa hindi tayo umaano sa ICC? At ano ba ang purpose ng ICC? Diba? Isa yan sa mga purpose ng ICC pag hindi na kontrolado nung pamahalaan o yung justice system nung bansa na yan, yung bansa niya yan. Diba? Ibig sabihin, wala na. Lahat kontrolado na ng isang tao, presidente. Ganun ba? Umaamin po ba tayo na ang ating bansa ay mahina na? Maaaring mahina lang ang ibang nakaupo, pero sasabihin mo ba na mahina na ang ating mga korte, itong ating Supreme Court? That is stupidity. Di ba? Hindi ko talaga maisip kung bakit ganito tong ating mga gobyerno. Di ba po? Paano? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit atat kayong papuntahin ng ICC? Anong gustong patunayan? Hindi ako talaga Ito feeling ko pang blackmail lang ika nga. Pang blackmail lang ito. Pananakot kay Pangulong Duterte na akala nila matatakot. Huy. Kayong mga congressman, kayong mga si Utoy ng DOJ. Kung sa tingin ninyo matatakot ang ating dating Pangulong Duterte, nagkakamali kayo. Wala pa hong sinisilang sa mundo na ito na kinakatakutan ng ating Pangulong Duterte. Baka nakakalimutan nyo. Hindi nga yan takot na, alam mo, sa sobrang tapang ni Pangulong Duterte, ilang beses ko na ito kinwento.
Kahit ho mga komunistang nagrarally sa karsada, hinaharap niyan. Hindi ho yan takot. Alam niyo kung bakit? Nung bata-bata nga daw yan, ito totoo itong kwento. Nung bata-bata ho yan, pag meron siyang mga kinikidnap daw na mga rebelde diyan sa kanilang siya mismo ang pumupunta at kinakausap yung rebelde para palayain. Syempre itong mga rebelde di naman pumapayag ng mga maraming security. Ganun daw katapang yan. Gemma Paciente, ganun katapang ang Pangulong Duterte. Wala akong yan. Pag yan nagdesisyon. Kaya nga, hindi nga lang yan. Ito when I say tapang, it's not just about yung matapang na, patayin tayo, suntukan tayo. Hindi yun. Hindi yun ang tapang na sinasabi ko. It's the courage. Okay? Ibig sabihin yung humarap sa mga pagsubok o hindi kaya humarap sa mga problema. Ganun katapang si Pangulong Duterte. As a matter of fact, that's English. As a matter of fact, noong time na binabatikos, di ba, si mga opisyal ng gobyerno, hindi ko na lang babanggitin kasi wala na rin naman. Kahit nga mga Duterte supporter ay gusto siyang pag-resignin. Pinaninindigan ni Pangulong Duterte. Itong mga opisyal, sinasabi nila, hindi yan. Hindi yan tiwali. Sigurado ako dyan. Akin to. Hindi yan. Ginagano niya. Kahit ibang mga gabinete, kontra na dun sa isang gabinete na yun. Pinaninindigan niya. Yan ang tinatawag na may prinsipyo, may tapang. Di ba? Tapos eto lang, ICC. Sa tingin ninyo? Tatakot? Hindi sa pagiging matakot yan. Kong, pambira ka. Congressman, medyo sablay-sablay yung yung iyong statement na kung hindi tayo takot, bakit tayo magano sa ICC? Sorry, Kong You know what? Ito Kong, isa lang ang definition ko dyan. Medyo wala sa hulog. Medyo katangahon yung ganong klaseng statement. It's not about takot tayo sa ICC. Hindi yun. Takot tayo ma-persecute. Hindi yun. Medyo katangahon po yung komento nyo yung ganyan. Hindi, honestly, hindi, ayoko po kayong bastusin, pero medyo may katangahan yung ganyan. Alam nyo kung bakit? Ito, simpleng-simple lang yan Para we are a sovereign country. Justice system is working. The police is working. Everything is working. Tapos kukuha ka at papayag ka na pumasok tayo sa isang body na yun ang supposedly ginagawa. Para mo sinasabing at tanga-tanga naman ng gobyerno natin ngayon. 'Di ba? Sabi nga ni Garski, with all due respect, tanga po kayo. Sorry, hindi. Sabi ng ni Garski yun, Hindi ako nagsabi nun. Di ba? Ewan ko nga kung anong trip nitong mga congressman na ito. Unless, ang sarap ng boses ko, parang nakikiliti ako. Unless, kayo po ay napag-utusan ni Tamba. Ako sa tingin ko kasi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa tingin ko, ito ho ay napag-utusan laang ni Tamba. Yun ang sa tingin ko talaga. Kasi nga hindi naman kay bobo. Sa tingin ko hindi naman po kayo bobo. So, hindi naman po siguro kayo basta-basta nakikinig ng ganyan sa mga bumubulong sa inyo. Malamang kayo. Napag-utusan kayo. Hindi, alam mo kasi ito optics niyan Ito, pakinggan ninyo. Ito optics niyan. Kung sakasakali lang alam mo, advance tayo mag-isip. Kunwari lang, nakakulong si Pangulong Duterte, di ba? Sigurado ako, ang ilalabas niyan sa media, alam mo naman ng mga media noche ang mga yan, di ba? Hindi, ilalabas yan sa media, sasabihin nila, kriminal, si Duterte, pinarusahan ng criminal court, ito. Siyempre, buong mundo yan. Hindi lang sa Pilipinas siya, buong mundo lalabas na siya ay may sala. Tama, mali. Masisira ang pangalang Duterte. At dahil dyan, tatamaan si BP Sara Duterte. This is all about BP Sara Duterte.